Sa mga oras na ito, tayo po'y darako na sa pinakamalagang bahagi ng programa no saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kung maaari po ating pong i-take note ang ating pag-aaralan upang pagpalain po tayo natin dakilang Diyos. Narito po ang kanyang binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, ang pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maminamahal ako po ay nagpapaabot din po ng pagbati sa mga minamahal nating mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid natin sa ibayong dagat, saan naroon ang ating naabot ang ating banal na gawain, diyan po sa iba't ibang panig ng mundo. Maligayang panonood po sa inyo at pakikinig po sa ating pong banal na programa. At God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Pau. At nagpapaabot din po ako ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral nating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Amen. Purin po ang ating mahal na Panginoon kaya hindi maminamahal. Tayo po ay manalangin sapagkat ang ating pong karunungan, ang ating pong kaalaman, pangunawa sa salita ng Diyos, ito po ay magbubuhat sa pamagitan ng ating pong panalangin, maminamahal. Kaya tayo po ay manalangin upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang na minsan pang humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Malapang buksan mo mga puso, mga pangunawa ng mga nakikinig. Bigyan mo sila ng pananampalataya, Panginoon. Buksan mo mga puso buksan mo mga mata ng kanilang mga puso upang maunawaan nila, maintindihan nila ang mga salita mong aming napapakinggan, Panginoon, kanilang napapakinggan sa oras nito. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Maminamahal, kaya hindi buksan muna natin ang dalawang pambungad na talata. Dito po sa Mateo 22, talatang 29, at Marcos 12, 28 hanggang 34. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, sa talataya 29. Sabi po dito sa talata, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Dito po sa Marcos, Kapitulo 12, talatay 28 hanggang 34. Dito po sa 28. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibhasay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya. Sa kanila ay tinanong siya, ano baga ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. 30, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mong iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na ihigit sa mga ito. 32, at sinabi sa kanya ng eskriba, sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso at ng buong pag-aunawa at ang buong lakas at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili. Ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. 34. At nang makita ni Jesus na siya ay sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos at walang tao pagkatapos noon na nangahas na tumanong pa sa kanya ng anong tanong. Amen. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, the greatest mistakes you make about faith. Ang pinakadakilang kamalian na magagawa ng isang tao patungkol po sa pananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kayo ngayon nagkakamali
sa hindi pagkaalam ng kapangyarihan ng Diyos at ng kautusan ng Diyos. Kaya nga, maminamahal, magkamali na po tayo sa ibang bagay, wag lang po sa pananampalataya. Dahil bawat pagkakamali, mga minamahal, ay mayroon pong katumbas na consequences. At lalo tigit, mga minamahal, kapag nagkamali po tayo ng pananampalataya, hindi lamang po consequences ang ating pong mararanasan o mangyayari sa atin, kundi maminamahal tayo po ay mapaparusahan sa impyerno. Kaya nga maminamahal dito po sabi ng banal na kasulatan, ang pinakadakila at pangunahing utos ay iisa lang ang Diyos. Iibigin natin siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa natin at ng buong pag-iisip natin. At nang marinig ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, ang katagang ito ng lalaking ito ng iskriba, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sa lalaking ito sa talatang 34, maminamahal, at nang makita ni Jesus na siya sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, maminamahal, kapag ang paniniwala mo ay isa lang ang Diyos, hindi tayo nagkakamali. Mga minamahal, sabi malapit tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo malayo sa kaharian ng Diyos, kundi malapit po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, maminamahal, dito po sa banal na kasulatan, isang malaking pagkakamali, maminamahal, yung hindi mo paniwalaan, mga minamahal, ang mga sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi marami pong mga leader ng reliyon ngayon, marami pong mga Bible believer, marami pong mga tinatawag nga po mga pastor eh. Ha? Maminamahal, ang gusto po nila sa Biblia, ang Biblia ang sumunod sa paniniwala nila. Kapag ang Biblia po, maminamahal, ay medyo nagko-contradict sa kanilang paniniwala, ay palalabasin nila yung ititwist nila yung katotohanan. Ha? Kaya nilang ibahin, maminamahal, yung pong katotohanan dahil sa kanilang pinag-aralan. Kasama kasi sa pag-aaral ng Bible School yung filosofiya na tinutukoy, maminamahal, sa banal na kasulatan. Kaya nga tayo, maminamahal, ay inuutusan dito sa Isaiah 34 verse 16 na saliksikin natin ang kanyang mga banal na salita, ang kanyang kautusan. Saliksikin natin ang aklat ng Panginoon. Sabi rito, maminamahal, basahin po natin. Hindi lamang basta ito po ay minememorize. Hindi lamang ito basta, mga minamahal ko, na ay binabasa lamang at papapasukin natin sa kabilang tenga, palalabasin sa kabilang tenga. Ito po'y dapat po, mga minamahal, sabi, inuunawa. Basahin po natin, bulay-bulayin natin, unawain po natin, sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat hindi ito magkukulang at wala nang nangangailangan ng iba pang kasama. Ito pong banal na kasulatan. Sabi rito Isaiah 34 verse 16, sabi po ng Biblia, basahin po natin ito, saliksikin natin. Huwag natin iasa, maminamahal, ang paniniwala natin sa inyong mga pastor o sa inyong mga diakono, sa inyong mga ministro, kasi kung nagkamali sila, madadamay po kayo. Dapat meron kayong sariling pagsusuri. Napakalaga ng kaligtasan. Ang pinag-uusapan po dito yung pagpasok natin sa langit at yung pong pagkapahamak natin sa impyerno. Sabi, maminamahal, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kapangyarihan ng Diyos at ng kasulatan. Kapag hindi natin alam ang Biblia, inaasa po natin ang ating kaligtasan. Ibinabasin natin, may pinagkakatiwala natin sa ating mga leader ng reliyon, sa ating pastor, o sa ating pong ministro, at hindi kayo nagbabasa ng inyong sarili pong paraan, magkakamali po tayo, maminamahal. At kapag tayo po yung nagkamali, mayroon pong consequences. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, itatapon tayo sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sabi, malayo kayo sa kaharian ng Diyos. Basahin po natin ang Isaiah 34 verse 16. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 34, talata 16. Inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Amen.
Kaya nga maminamal, mag-ingat po tayo, dapat meron tayong sariling pagsusuri. Sinabi rin po maminamal ng unang Tesalonica 5:27, basahin ng lahat ng kapatid ang sulat na ito. Basahin ng lahat ng mga mananampalataya, mga minamal, ang kautosang ito, ang salita ng Diyos. Wag nang maiwalay sa ating bibig. Ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito hindi nagkukulang, walang nangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat inuutos ng aking bibig at pinisan sila ng aking espiritu. Yan po sabi ng banal na kasulatan.